Ikawan ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos na hamsala. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo muna po.
10 po. Lubhang kagalang-galang Teodoro Bacani, Obispo Emerito ng Novaliches, Reverendo Padre Ramon Jade Licuanan, ang ating butihing rektor at kura paroko, mga kapatid na pari, diakono, mga religyoso at religyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinipon niya tayo ngayong araw at minarapat niya tayo na sumamba at maglingkod sa Kanya. At masaya ako na makapiling kayo ngayon dito sa Quiapo upang makipagdiwang ng piyesta ng pagsilang ni San Juan Bautista. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito ang propesiya ni Isaías na isinabuhay ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Sa gitna ng ilang, nanawagan siya na tayo ay magbalik loob sa Diyos at maging tapat sa Kanyang kalooban. Dalawang aral ang maaari nating matutunan mula kay San Juan Bautista bilang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Pangunguna at pagpapauna. Ang una ay pangunguna. Si San Juan Bautista ay isang taong may kakayahang manguna. Hindi bilang pagmamataas sa kapwa, kundi pagkukusa. Ang pangunguna ay ang kakayahang makita kung ano ang kailangang gawin at gawin ito ng may malay at malayang pananagutan. Ito ay ang pagiging maagap sa paggawa ng mabuti sa halip na maghintay na may iba munang kikilos bago tayo kumilos. Ganito ang kabutihan ni San Juan Bautista. Nakita niya ang kalagayan ng bayan. Maraming tao ang nananamlay at nananabang sa kanilang pananampalataya. Marami ang lumalayo sa Diyos. Marami ang nakukontento na lamang sa panlabas na pagsunod, ngunit malayo ang puso sa Panginoon. At nang mapansin ito ni San Juan Bautista, hindi siya nanahimik. Hindi siya nagkibit balikat. Hindi niya sinabing, may iba namang gagawa niyan. Hindi rin niyang sinabing, hindi ko naman problema iyan. Sa halip, lumabas siya sa ilang at buong tapang na nangaral sa mga nayon at bayan. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan din nating ang ganitong uri ng pangunguna. Napakadaling magreklamo at pumuna. Napakadaling maging keyboard warrior sa social media. Napakadaling sabihin na maraming mali sa lipunan, sa pamilya, sa simbahan o sa mundo. Ngunit iilan lang ang kusa at handang magsimula ng pagbabago. Kadalasan, naghihintay tayo
na may ibang kumilos. Hinihintay natin ang gobyerno, ang pari, ang guro, ang magulang o ang kapitbahay. Hinahamon tayo ngayon ni San Juan Bautista. Bakit hindi ikaw ang manguna? Pwede kang magkusa, pwede kang magsimula, pwede kang maghandog ng sarili. Kung may hidwaan sa pamilya, pwedeng ikaw ang unang magpakumbaba. Kung may pag-aalitan sa komunidad, pwedeng ikaw ang unang umunawa. Kung may nangangailangan ng tulong, pwedeng ikaw ang unang mag-abot ng kamay. Kung may umiiral na katiwalian sa lipunan, pwedeng ikaw ang unang magtuwid ng sarili at kapwa. Kung nakikita mong nanlalamig ang pananampalataya ng mga mahal mo sa buhay, pwedeng ikaw ang unang mag-anyaya sa panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, tayo rin ay manguna, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa malasakit. Hindi para sa pagtamo ng pwesto, kundi para sa paggawa ng tama. Ganito natin maihahanda ang daraanan ng Panginoon. Ang ikalawa naman ay pagpapauna. Ito ang pinakamagandang katangian ni San Juan Bautista. Nang dumating si Jesus, hindi siya natakot na malaos at mawala sa pansin ng madla. Hindi siya kumapit sa kanyang impluensya. Hindi niya inangkin ang mga taong sumusunod sa kanya. Hindi siya nagselos nang magsimulang sumunod ang mga tao kay Jesus. Sa halip, itinuro niya si Kristo at sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Kahit na maraming nabighani at naakit sa pangangaral ni San Juan, hindi siya nahulog sa tukso na magkunwaring Mesiyas. Malinaw sa kanya ang katotohanan na hindi siya ang liwanag. Siya mismo ay mabilis na umamin, "Hindi ako ang Mesiyas." Siya ang tagapaghanda ng daraanan, ngunit siya ang Panginoong, hindi siya ang Panginoong dumaraan. Ito ang kabutihan ng pagpapauna, ang pagbibigay daan kay Kristo, ang pagpapaubaya sa Diyos na nagbibiyaya, nagpaparaya, upang ang Panginoon ay magdalang awa. Sa ating panahon, maraming nag-uunahan para sa kita, para sa pwesto, at para sa pribilehiyo. Ngunit kaunti lamang nangunguna sa pakikipagkapwa. Ilan lamang ang nagpapauna sa kapwa, nagpapauna upang makasabay ang mga napag-iwanan at naliligaw, nagpapauna upang umabot sa lahat ang biyaya ng Diyos. Hinahamon tayo ngayon ni San Juan Bautista. Ang tunay na naghahanda ng daraanan ng Panginoon ay hindi nagtatanong, "May mapapala kaya ako? Kikita kaya ako? Makikita kaya ako? Mapapahalagahan kaya ako ng iba?" Sa halip, ang kanyang tanong ay, "Paano ko mailalapit ang aking kapwa kay Kristo? Paano akong magiging daan upang mas maramdaman
ang presensya ni Kristo. Sa ating pagkilos, si Kristo ba ang nakikita ng mga tao o ang ating sarili? Sa ating pagsasalita, ang Ebanghelyo ba ang naririnig o ang ating sarili? Sa ating paglilingkod sa Diyos ba nakatuon ang papuri o sa ating sarili? Katulad ni San Juan Bautista, tayo rin ay magpaubaya sa Diyos at magpauna sa kapwa. Hindi baling hindi tayo mapansin o mapahalagahan ng mundong ito. Sa mata ng Diyos, kamahal-mahal tayo. Hindi natin kailangan makipag-unahan sa mga lumilipas na bagay ng mundo. Ganito natin maihahanda ang daraanan ng Panginoon. Pangunguna at pagpapauna, pagkukusa at pagpapaubaya. Ito ang mga banal na katangian ni San Juan Bautista. Ito rin ang paanyaya sa ating lahat bilang mga Kristiyano, manguna sa paggawa ng mabuti at pagtutuwid ng mali, at magpauna tayo kay Jesus upang masunod ang kanyang kalooban at makita siya sa ating buhay. Sa gayoy, wagas at lubos nating mapaghahandaan ang pagdaan ng Panginoon sa ating buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Amen.